Ikaw ba, natagpuan mo na rin ang rason kung bakit ka pinanganak sa mundo? Alam mo na ba kung anong purpose mo? Kilala mo na ba ang mga taong dapat ay nasa buhay mo? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. Panibagong araw, panibagong kwento ang ating pagsasaluhan para sa araw at sa video na to. At syempre, isang napakagandang kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Ang totoo niyan, medyo na-inspire at na-touch ang puso ng inyong Mama Mia. At para malaman nyo kung bakit, abang-abangan nyo, panoorin nyo hanggang dulo. Pero bago yan, nako po, abangan nyo na rin ang pa-live ni Ma'am Rose Puno Perez sa kanyang Facebook page na Shop in Style. Ayan po, kayo po'y mag-follow na dyan kung hindi pa kayo nakapag-follow. At kung nakapag-follow na kayo, abangan nyo ang live dahil baka may magustuhan kayo. Mag-check out na rin kayo hanggat nandito pa sa Pilipinas si Ma'am Rose Puno Perez dahil mas madali nyo nang matatanggap yung mga in-order ninyo dahil nga nandito lang siya sa Pilipinas. Hindi mo na kailangang mag-antay ng cargo na matagal dumating. Ganun. Anyways, eto na. Wag na nating patagalin pa ang ating tampok na kwento para sa araw na to dito lamang sa Dear Mama Mia. Ang sabi nila, meron at meron daw darating na isang tao na magpaparamdam sa'yo ng isang tunay, lubos at dalisay na pagmamahal. Pero paano kung lumagpas ang taong ito sa'yo? Hahabulin mo ba o hahayaan mo na lang? Dear Mama Mia, hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na maniniwala akong minsan lang talaga dumarating ang isang taong kayang baguhin ang buong takbo ng buhay mo. Nung mas bata pa ako, madalas akong pagtawanan ng mga kaibigan ko dahil wala akong interes sa panliligaw. Habang sila abala sa pagpapapogi at pakikipag-date, ako naman ay kontento nang umuwi pagkatapos ng trabaho. Kumain kasama ang pamilya at matulog ng maaga para may lakas ulit kinabukasan. Lumaki kasi akong naniniwala na ang pag-ibig ay hindi dapat minamadali. Palagi yung sinasabi ng tatay ko bago pa man siya pumanaw. Anak, maraming tao ang darating sa buhay mo. Pero may isang tao lang na magpaparamdam sa'yo na gusto mong tumanda kasama siya. Kapag dumating na siya, wag na wag mo nang pakakawalan. Hindi ko alam noon kung totoo bang sinasabi niya. Akala ko isa lang yung payo ng isang ama. Hanggang sa dumating ang araw na nakilala ko si Elena. 27 taong gulang lamang ako noon. Isa akong junior architect sa isang maliit na construction firm sa aming lugar. Hindi kalakihan ang sahod ko, pero sapat para makatulong sa nanay ko at sa bunso kong kapatid na nag-aaral pa. Simple lang ang buhay namin. May maliit na bahay, may lumang motorsiklo, at pangarap na balang araw ay makapagpatayo rin ako ng sarili kong bahay gamit ang sarili kong disenyo. Tuwing Sabado, nakasanayan kong dumaan sa lumang coffee shop malapit lamang sa may plaza. Hindi dahil mahilig ako sa kape. Tahimik kasi roon, Mama Mia. Masarap mag-isip, masarap magpahinga, at higit sa lahat, walang taong masyadong nakakakilala sa akin. Isang Sabado ng umaga, habang abala akong gumuguhit ng floor plan sa sketchpad ko, may biglang tumigil sa harapan ng mesa ko. Excuse me? Napatingala ako. Isang babae ang nakangiti. Mahaba ang buhok niya na bahagyang nililipad ng hangin mula sa bukas na bintana. Wala siyang makapal na makeup, simpleng puting blouse
Maong na pantalon at sapatos na halatang gamit na ang kanyang suot. Pero hindi naman yun ang una kong napansin, Mama Mia, kundi yung mga mata niya. May kakaibang ningning ang mga yun. Parang kahit hindi siya ngumiti, mababasa mong mabuti siyang tao. Pwede bang makahiram ng upuan? Tanong niya. Napalingon ako. Punong-puno pala ang coffee shop. Maliit lang kasi yun, Mama Mia, kaya madaling mapuno. Oo naman. Ngumiti siya. Salamat ha. Pagkaupo niya ay muli akong tumingin sa sketchpad ko. Pero hindi ko na maituloy ang pagguhit ko. Hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko may kung anong kakaibang presensya siyang dala. Makalipas lang ang ilang minuto, napansin kong pasulyap-sulyap siya sa ginagawa ko, Mama Mia. Ikaw ba ang gumuhit niyan? Sa wakas ay tanong niya. Tumango ako. Engineer ka? O architect? Junior architect pa lang. Ngumiti siyang muli. Ang ganda. Napakamot ako sa batok ko. Naku, wala pa nga yan eh. Hindi nga. Oo, wala pa nga yan. Well, hindi ko naman sinasabing maganda ang drawing. Ay, akala ko nagagandahan ka sa drawing ko. Tumawa siya. Ang sinasabi kong maganda ay yung passion mo. Napatawa na rin ako. Akala ko, drawing ko yung tinutukoy mo eh. Hindi ah. Ano bang maganda dyan? Puro linya lang naman yan. Pero alam mo, magandang passion ng drawing. Alam mo, bihira akong makakita ng taong seryosong-seryoso sa ginagawa niya kahit nasa loob ng coffee shop. Ano kasi, dito ako tumatambay pag Sabado. Ayoko kasing umuwi agad. Bakit naman? Maingay sa bahay. Tumango siya. Well, ako rin. Ayaw mo ring umuwi? Tanong ko. Hindi naman. Mas gusto ko lang minsan ng katahimikan na ako lang. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko pareho kami, Mama Mia. Parehong may iniisip na hindi namin kayang sabihin sa ibang tao. Hanggang sa nagpakilala siya. By the way, ako nga pala si Elena. Inilahad niya ang kamay niya sa akin. Inabot ko rin yung kamay ko. Ako naman, si Eric. Pagdikit ng mga palad namin ay hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko, Mama Mia. Hindi yun yung tipikal na nararamdaman kapag may nakikilala kang tao. Parang may kung anong nagsasabing hindi pa ito ang huli naming pagkikita. Halos 2 oras kaming nagkwentuhan ni Elena. Nalaman kong elementary teacher pala siya sa isang pampublikong paaralan. Mahilig siyang magbasa ng mga nobela. Mahilig din siya sa mga lumang OPM. At pangarap niyang balang araw ay makapagpatayo ng maliit na library para sa mga batang walang pambili ng libro. Hanggang sa hindi ko na napansin ang oras. Parang ilang minuto lang kaming nag-usap nang tumingin siya sa relo niya. Bigla siyang napatayo. Ay naku, late na ako. Saan? Nangako kasi akong dadalaw ako sa lola ko eh. Nagmamadali siyang ligpitin ang mga gamit niya. Eric, salamat ha. Saan naman? Sa pakikinig mo? Wala naman akong ginawa eh. Nako, meron. Alam mo, maraming tao ang salita lang ng salita. Pero, konting tao lang ang marunong makinig sa iba. Pagkasabi niya noon ay tumalikod na siya. Naglakad palabas ng coffee shop. At naiwan akong nakatingin sa pinto. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kulang bigla sa paligid nung nawala na siya sa paningin ko. Kinagabihan habang naghahapunan kami nila nanay, napansin niyang nakangiti akong mag-isa. O Eric, anong meron?
Wala naman po. Sigurado ka? Opo. Tapos tinawanan ako ng kapatid kong si Nico. Naku nay, baka may nililigawan na yan si kuya. Huy, wala ah. Pero kahit anong tanggi ko, Mama Mia, hindi talaga maalis-alis ang ngiti sa mga labi ko. Hindi dahil na in love ako agad kay Elena. Hindi ganon. Siguro mas tamang sabihin na matagal na panahon na simula nang may taong nagparamdam sa akin na may halaga rin pala ang simpleng pakikinig. Lumipas ang ilang linggo. Bawat Sabado, bumabalik ako sa parehong coffee shop. Hindi naman dahil inaasahan kong naroon siya, kundi dahil yun talagang routine ko, Mama Mia. At least, yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Hanggang sa ikatlong Sabado, habang papasok ako, may narinig akong pamilyar na boses. Kala mo, hindi na ako babalik dito, no? Napalingon ako. Naroon siya, nakangiti at may hawak na isang tasa ng mainit na kape. Na para bang hinihintay niya talaga ako ng sadya. Hindi ko napigilang ngumiti. Alam mo, akala ko rin hindi na kita makikita, sabi ko. Bahagya siyang natawa. Tignan mo nga naman. Parang may gustong mangyari ang tadhana, no? Ewan ko, Mama Mia, kung seryoso siya sa kanyang sinabi o nanunukso lamang siya sa akin. Ang hindi ko alam noon na ang simpleng pagkikitang yun ang magiging simula ng pinakamagandang yugto ng buhay ko. May mga tao talagang dumarating sa buhay mo nang hindi mo inaasahan. At ang mas nakakagulat, hindi mo namamalayan na unti-unti na pala silang nagiging bahagi ng bawat araw mo. Ganito kasi ang nangyari sa amin ni Elena. Nung araw na muli kaming nagkita sa parehong coffee shop, wala ni isa sa amin ang nagsabing magkita tayo ulit. Hindi rin kami nagpalitan ng mga matatamis na salita. Ang totoo, parang pareho kaming nahihiya pa noon sa isa't isa. Pero pagkatapos ng araw na yun, naging tila nakasanayan na namin ang bawat Sabado. Kapag alas 9 na ng umaga, halos pareho kaming dumarating sa coffee shop na yon. Minsan nauuna ako, minsan naman siya. At kapag nakita na namin ang isa't isa, sapat na ang isang simpleng ngiti. Parang sinasabi nitong, nandito ka pa rin. Ano yung binabasa mo? Tanong ko isang Sabado. Pinakita niya ang hawak niyang libro. Eto, lumang nobela. Luma na pala eh. Nakailang beses mo nang binasa yan. Alam mo, may lahi ka yatang manghuhula. 6 na beses ko nang binasa to. Napatawa ako. Hindi ka ba nagsasawa? Umiling siya at sumagot ng hindi. Bakit naman? Dahil alam mo, iba-iba ang naiintindihan ko kada binabasa ko to. Iba't ibang perspective. Napaisip ako. Ganun ba talaga kahit nobela? Oo, parang tao. Hindi mo agad lubos na nakikilala sa unang beses ninyong pagkikita at pagkukwentuhan. Kailangan mo siyang samahan ng matagal na matagal. Tahimik akong tumango, Mama Mia. Hindi ko pa alam noon na siya mismo ang taong kakailanganin kong samahan ng napakatagal para maintindihan ko ng lubusan. Hindi nagtagal lumipat ang usapan namin mula sa mga libro at sa passion ko sa drawing patungo sa mga pangarap. Ano ba ang pinakamalaking pangarap mo, Eric? Tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Matagal kong pinagmasdan ang tasa ng kape na nasa harapan ko. Alam mo, kung tutuusin, simple lang naman eh. Gusto kong makapagpatayo ng bahay para sa magiging pamilya ko. Nakangiti siya habang nakikinig sa akin.
Ikaw, ano bang pangarap mo? Tanong ko. Ako, gusto ko lang magkaroon ng maliit na reading corner. Yung libre, para sa mga batang walang pambili ng libro. Walang negosyo? Wala. Naku, paano yan? Hindi ka kikita. Hindi naman lahat kailangan mong pagkakitaan para maging masaya ka. Tahimik akong natawa. Hindi ko alam kung bakit pero habang tumatagal ang usapan namin, mas lalo kong nararamdamang napakaganda ng puso ng babaeng nasa harapan ko. Mama Mia, hindi man siya masyadong kagandahan kung itsura ang ating pagbabasihan. Pero ang puso niya sadyang napakabusilak. Hindi siya naghahangad ng marangyang buhay. Hindi siya nangangarap ng mamahaling sasakyan o malaking bahay. Masaya na siya kung may natutulungan siyang iba. Pagkaraan ng ilang linggo, hindi na lang Sabado ang pagkikita namin. Minsan, tatawag siya sa akin. Eric, pauwi ka na? Oo. Pwede mo ba akong samahan na bumili ng mga school supplies para sa mga estudyante ko? Ngayon? Oo. Okay, sige, susunduin kita. Kahit pagod ako galing trabaho, kapag siya ang nagyaya, hindi ko kayang tumanggi. At habang magkasama kaming namimili, napapansin kong kilala siya halos ng lahat ng batang nakakasalubong namin. Teacher Elena! Teacher! Teacher! Isa-isa niya itong nginingitian. Kinakamusta? Minsan pa nga'y binibilhan niya ng tinapay ang batang nakita niyang walang baon. Teka, sabi ko minsang nakaupo kami sa isang karinderya. Di ba maliit lang ang sweldo ng mga teachers? Tumawa siya. Oo. Bakit lagi kang nanglilibre? Naku, hindi naman lagi, Eric. Hindi ba? Pero halos lahat ng batang nakakasalubong natin, may binibigay ka. Napabuntong hininga siya. Eric, naranasan mo na bang pumasok sa klase nang walang kahit na anong laman ang tiyan mo? Umiling ako. Hindi eh. Ako kasi, nung elementary ako, may mga araw na tubig lang ang almusal ko. Sabi niya habang nakatingin sa malayo. Napatahimik ako doon. Simula noon, pinangako ko sa sarili ko na kapag nagkaroon na ako ng trabaho, hindi ko hahayaang may batang matutulog o mag-aaral na gutom kung kaya ko namang tumulong. Hindi ako nakapagsalita, Mama Mia. Sa sandaling yun, mas lalo ko siyang hinangaan. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil ginamit niya ang sarili niyang sakit sa nakaraan para maging dahilan ng kabutihan para sa iba. Habang tumatagal, mas lalo kaming nagiging komportable sa isa't isa ni Elena. Alam na niya ang paborito kong pagkain, yung sinigang. Alam ko naman na ayaw niyang may pasas ang ulam. Kapag nanonood kami ng sine, lagi siyang umiiyak kahit hindi naman masyadong nakakalungkot yung eksena. Kapag naglalakad kami sa parke, lagi siyang humihinto para tignan ng mga asong gala. Naku, alam mo, kung mayaman lang ako, aampunin ko silang lahat. Yan ang lagi niyang sinasabi na tinatawanan ko lang. Ikaw talaga, pati aso ah. Oo. Pero kaya lang, tao nga hindi ko kayang tulungan lahat. Asong kalye pa kaya? Minsan habang pauwi kami, may batang pulubi na lumapit. Hingi po ako ng pagkain, ate, kuya. Hindi siya nag-atubili. Binigay niya ang baon niyang sandwich. Uy, di ba ikaw po kakain ito? Tanong nung bata. Ngumiti siya. Busog pa ako, mas kailangan mo yan. Pero alam kong nagsisinungaling siya, Mama Mia. Dahil narinig kong kumalamang tiyan niya habang naglalakad kami. Hindi ko yun pinansin.
Sa halip ay pumasok ako sa pinakamalapit na karinderya. "Halika, kain," sabi ko habang inilalapag ang 2 order ng lugaw. Napatingin siya sa akin. "Akala ko ba uuwi na tayo?" sabi niya. Nagutom din pala ako sagot ko. Ngumiti siya, pero nakita kong bahagyang namula ang mga mata niya. Alam kong hindi yun dahil sa pagkain, Mama Mia, kundi dahil alam niyang alam ko ang ginawa niya. At ayoko lang na mapahiya siya. Lumipas ang 3 buwan. Hindi ko na maitatanggi sa sarili ko ang nararamdaman ko para kay Elena. Mahal ko na siya, Mama Mia. Hindi dahil maganda siya, hindi dahil mabait siya, kundi dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikilala ang tunay niyang pagkatao. At bawat bagong bagay na nalalaman ko tungkol sa kanya, mas lalo lang akong nahuhulog. Pero may isang problema. Takot akong magsabi. Takot akong masira ang magandang pagkakaibigan namin. Mama Mia, nakakahiya man pong aminin pero no girlfriend since birth po ako nung mga panahon na yon. In short, hindi ko alam kung paano manligaw. Isang gabi habang magkausap kami sa telepono, bigla niyang sinabi sa akin, "Eric, may itatanong lang ako sa'yo." "Ano yun?" "Sa tingin mo, may magmamahal pa kaya sa isang babaeng may maraming responsibilidad?" Napakunot noo ako. "Bakit mo naman naitanong?" "Kasi tumatanda na rin ako Marami rin naman nang ligaw sa akin noon. Pero lahat sila umalis." Sabi niya. "Bakit naman?" "Sabi nila, mas inuuna ko raw ang pamilya ko." Naramdaman kong kumirot ang dibdib ko, Mama Mia. Hindi dahil may nanligaw sa kanya, kundi dahil sa paraan ng pagsasalita niya. Parang matagal na niyang kinikimkim sa sarili niya yung tanong na yon. "Elena, hindi naman hadlang ang responsibilidad, hindi hadlang ang kahirapan, at hindi rin hadlang ang pagtulong sa iba para mahalin ka. Ang hadlang lang ay kung yung taong yun ay hindi ka talaga handang samahan hanggang dulo." "Salamat, Eric, ha." "Saan?" "Sa unang pagkakataon may nagsabi rin sa akin yan. Akala ko kasi lahat ng lalaki pareho ng iniisip na gusto nila kapag may niligawan sila o may nagiging karelasyon sila, sila na lang lagi ang priority." Mama Mia, hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit kong naiisip ang boses niya. At dun ko napagtanto, hindi na sapat ang manatiling kaibigan lang ako. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lang akong natatakot na baka dumating ang araw tapos may ibang magsabi sa kanya ng mga salitang gusto kong ako ang maunang magsabi. Kaya naman kinaumagahan, nakatayo ako sa harap ng salamin bago pumasok sa trabaho. Mahigpit kong hinawakan ang maliit na kahon na matagal ko nang itinatago. Hindi naman yun sing-sing, ha. Isa lamang yung simpleng kwentas na may maliit na pendant na hugis bahay. Nakita ko yun ilang linggo nang nakakalipas at agad kong naalala ang pangarap naming dalawa. Ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang magtayo siya ng isang munting aklatan para sa mga bata. Napangiti ako kahit kinakabahan. Bahala na, mahina akong sabi sa sarili ko. Hindi ko pa alam kung anong isasagot niya, pero isang bagay lang ang sigurado ako. Sa araw na yun, handa na akong ipaalam sa kanya na siya ang babaeng gusto kong makasama, hindi lang sa mga Sabado ng buhay ko, kundi sa bawat umaga ng natitira kong buhay sa mundo. Mama Mia, may mga sandaling kahit gaano kakatapang, manginginig pa rin talaga ang tuhod mo. Hindi dahil takot kang masaktan, kundi dahil natatakot kang mawala
ang isang taong napakahalaga na sayo. Yun ang naramdaman ko ng araw na balak kong sabihin kay Elena ang tunay kong nararamdaman para sa kanya. Mula pa nung umaga noon, hindi na ako mapakali. 3 beses akong nagpalit ng polo. 2 beses akong bumalik sa bahay dahil pakiramdam ko ay naiwan ko ang kwintas na balak kong ibigay sana sa kanya. Nang tingnan ko ang bag ko ay naroon lang pala ito sa maliit na bulsa. Napailing ako sa sarili ko. Eric, ano ka ba? Kalma. Pero paano ako kakalma? Hindi naman araw-araw kang aamin sa babaeng unti-unti nang naging sentro ng mga pangarap mo. Pagdating ko doon sa coffee shop na usapan namin ay wala pa siya. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Habang hinihintay ko siya, paulit-ulit kong binabasa ang mensaheng ginawa ko sa notes ng cellphone ko. Elena, mahal kita. Binura ko yun. Masyadong diretsyo. Sumulat ulit ako. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero tapos binura ko ulit. Napabuntong hininga ko. Sa dami ng gusto kong sabihin ay parang walang salitang sapat para maiparating ko ang mensahe ko sa kanya. Uy, ang aga mo yata ngayon. Napalingon ako dahil nandun na siya. Nakangiti. Suot ang isang simpleng kulay asul na damit na hanggang tuhod at nakapusod ang kanyang buhok. Hindi siya nag-ayos ng espesyal pero sa paningin ko, siya na ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Ayos ka lang? Tanong niya. Ha? Bakit naman? Para kasing namumutla ka eh. Natawa ko. Hindi, mainit lang. Mainit? Nasa loob tayo, uy. Sarado lahat ng bintana dahil naka-aircon. Ah, ganun ba? Ano kasi, kinakabahan lang ako. Bakit ka naman kakabahan? May sasabihin sana ako sa'yo, Elena. Bigla rin siyang natahimik, Mama Mia. Ah, ano naman yun? Pwede ba tayong maglakad-lakad muna? Tumango siya, Mama Mia. Pagkatapos ay lumabas kami sa coffee shop na yon. Tahimik kaming naglakad papunta sa plaza. Maaga pa kaya kukonti lang ang tao. May ilang mga batang naglalaro ng habulan. May mga matatandang nag-e-exercise. May mga mag-asawa o di kaya'y magjowa na magkahawak kamay habang naglalakad. Napangiti ako. Hindi ko na namalayan na napahinto na pala ako sa paglalakad. Elena, tawag ko sa kanya. Huminga ako ng malalim. Naaalala mo pa ba nung una tayong magkita? Oo naman. Hiniram ko yung upuan mo. Hindi mo naman hiniram yun. Inagaw mo eh. Sabi ko at natatawa siya. Grabe ka, hindi naman sa inagaw. Inagaw mo. Nandun nakalagay yung bag ko eh. Tapos sabi mo pa pwedeng makahiram. Nagtawanan kaming dalawa tapos bigla naman akong sumeryoso. Lena, alam mo ba nung araw na yun, hindi ko akalaing magiging bahagi ka na ng buhay ko. Hindi ko rin akalaing darating ang panahon na hahanapin na kita bawat Sabado. Hahanapin kita sa bawat tawag. Hahanapin kita sa bawat magandang balitang naririnig ko. Nakita akong unti-unting may namuong mga luha sa kaniyang mga mata. Pero hindi ako tumigil. Dahil baka kapag tumigil ako, bigla namang umatras ang dila ko, Mama Mia. Dati akala ko, Elena, sapat na ang magkaroon ng pangarap. Ngayon naisip kong mas masarap palang mangarap kapag kasama kita. Inilabas ko ang maliit na kahon sa bulsa ko. Hindi ako lumuhod. Hindi ko yun nakitang kailangan kong gawin.
Dahil hindi ko naman siya yayayaing magpakasal, Mama Mia. Hindi pa naman. May gusto lang akong ipaalam sa kanya. Binuksan ko ang kahon. Naroon ang simpleng kwintas na may maliit na pendant na hugis bahay. Kilala mo ako. Wala pa akong kakayanang magbigay sa iyo ng mga mamahaling regalo. Pero gusto kong malaman mo, Lena, itong bahay na to, simbolo ng pangarap ko. At kung papayag ka, gusto kong ikaw ang makasama kong bumuo ng pangarap na yon. Tuluyan ng tumulo ang mga luha sa mga mata niya, Mama Mia. Hindi pa rin siya nagsasalita, kaya mas lalo tuloy akong kinabahan. Baka hindi pareho ang nararamdaman mo para sa akin. Ayos lang. Mahina siyang umiling. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nun hanggang sa dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Eric, matagal na kitang hinihintay. Napakurap ako. Ano? Akala ko kasi hindi mo nasasabihin eh. Naghintay lang talaga ako. Inisip ko, sana naman ikaw ang maunang umamin sa ating dalawa dahil babae kaya ako. Ang daya mo naman. Bakit di ba pwedeng umamin ng naunang babae? Hindi ah. Nasa Pilipinas kaya tayo. Tsaka, takot din ako eh. Sabi niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Mahigpit ko siyang niyakap. Hindi naman sobrang higpit. Yung sapat lang para maramdaman niyang hindi siya nananaginip. At sapat din para maramdaman kong totoo ang lahat. Na nasabi ko na nga ang gusto kong sabihin. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi naging perpekto ang buhay namin, kundi dahil may kasama na akong harapin ang bawat araw ko. Hindi naman kami naging yung typical na magkasintahang laging nasa mga mamahaling restaurant. Mas madalas pa nga kaming nasa karinderya at coffee shop eh. Kapag sweldo, nagpapasalamat kami dahil may budget para sa 2 order ng mamahaling tapsilog. Kapag kapos, 1 order lang na hahatiin namin. Busog ka na? Tanong ko minsan. Oo eh. Pero alam ko namang hindi, kaya kunwari ay iinom ako ng tubig. Pagbalik ko, ilalagay ko ang kalahati ng ulam ko sa plato niya. Uy, ano ka ba? Sobra na to. Sa'yo na, hindi naman ako gutom eh. Kumain na ako, sabi ko. Tapos pareho kaming matatawa. Mama Mia, hindi naman kami walang pera. Pero mas inuuna naming pag-ipunan yung mga pangarap na aming napag-usapan. Tuwing linggo naman, sumasama ako sa kanya sa bahay ng lola niyang si Aling Rose. Maliit lang ang bahay, yari sa kahoy. May lumang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Tuwing dumarating kami, palaging nakangiti ang lola niya. O Eric, kumusta? Maayos po, Lola. Mama Mia. Naging malapit kami ni Lola Rosa sa isa't isa. Pagkatapos naming kumain, madalas ay naiiwan kaming dalawa sa duyan. Tahimik dahil hindi namin kailangang magsalita. Minsan sa totoo lang, Mama Mia, sapat na ang presensya ng taong mahal mo para kumalma ang mundo mo. Lumipas ang halos 1 taon. Mas lalo naming nakikilala ang isa't isa ni Elena. Pati mga kahinaan. Kapag may problema ako sa trabaho, siya ang unang nakakaalam. Kapag siya naman ay pagod sa pagtuturo, ako ang unang nakikinig. Hindi namin sinusubukang ayusin agad ang mga problema ng isa't isa. Mas madalas, nakikinig lang kami. Doon ko napagtanto na hindi pala lahat ng pagmamahal ay kailangang maingay, kailangang enggrande. Dahil may mga pag-ibig na tahimik, simple,
pero napakalalim. Isang gabi habang nakaupo kami sa harap ng bahay ng lola niya at pinagmamasdan ng mga bituin, bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Eric, kapag dumating ang araw na kailangan nating pagdaanan ang isang bagay na napakahirap, tulad ng putol ko sa kanyang sasabihin. Hindi ko alam, basta kapag dumating yun, promise mo sa akin hindi ka agad bibitaw ha? Napangiti ako. Bakit mo naman naitanong yan? Hindi siya agad sumagot. Parang may gusto siyang sabihin pero pinili niyang itikom ang bibig niya. Ewan, wala lang. Bigla ko lang naisip, sabi niya. Maigpit kong hinawakan ang kamay niya, Mama Mia. Lena, ang totoo niyan hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Ikaw lang ang mamahalin ko. Kaya kahit anong pagsubok ang dumating, kahit gaano katagal, kahit gaano kasakit, kakayanin ko. Mama Mia, hindi ko alam na ang mga salitang binitawan ko sa kanya darating palang panahon na susubukin yun ng tadhana. May mga pangakong akala natin ay mahirap tuparin dahil sa layo, pero hindi pala. Mas mahirap tuparin ang pangakong sinusubok ng buhay. At hindi ko alam na ilang linggo matapos naming mangako sa isa't isa ng panghabang buhay na pagsasama, dun palang magsisimula ang tunay naming laban bilang magkarelasyon. Mama Mia, lumipas ang maraming araw, buwan, hanggang sa dumating ang 3 anibersaryo namin bilang magkasintahan. Dito ko na napansin na tila may kakaiba kay Elena. Tahimik naman siya dati pero mas lalo pa siyang tumahimik. Hindi na siya dumadaldal kapag magkasama kami. Kapag magkausap naman kami sa telepono, madalas ay bigla siyang tumatahimik sa kabilang linya. Kapag magkasama naman kami, may pagkakataon na tila malayo ang tingin niya. Na para bang may bigat siyang iniisip. Nung una inisip kong baka pagod lang siya sa trabaho niya. Nakakapagod naman talagang magturo ng mga batang nasa elementary pa lang, diba? Malapit na rin kasi noon ang pagtatapos ng school year. Marami na silang kailangang asikasuhin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdamang may itinatago siya. Isang Sabado, hindi siya dumating sa coffee shop gaya ng lagi naming ginagawa. Yun ang unang pagkakataon mula nung magkakilala kami na hindi siya sumipot ng walang pasabi. Mahigit 3 oras akong naghintay sa kanya. Paulit-ulit kong tinitignan yung pinto. Baka sakaling bigla siyang pumasok at sabihin, "Sorry, na-late lang ako." Pero wala. Tinawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Nag-text ako, "Ayos ka lang ba?" Wala siyang reply, Mama Mia. Bandang 5:00 ng hapon ay nagpasya akong dumaan na sa bahay ng lola niya. Pagdating ko doon, nakabukas ang gate, pero kakaiba yung katahimikan. Pagpasok ko sa bakuran ay nakita akong nakaupo si Lola sa duyan. Namumugto ang mga mata niya. "Lola?" Mahina akong tawag. Napatingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, simula nung makilala ko siya, ay hindi niya ako nginitian nang makita niya ako. "Oh, Eric, nandito ka pala." Mahina niyang sabi. "Lola, tatanong ko lang po sana, duman po ba dito si Elena?" Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay pinunasan niya ang luha sa gilid ng kaniyang mga mata. "Si Elena, nasa ospital siya." Mama Mia, bigla akong halos hindi makahinga. Pakiramdam ko tumigil saglit ang pagtibok ng puso ko. "Ospital? Bakit po?"
Hindi siya sumagot. Maya-maya pa ay sinabi niya lang yung pangalan ng ospital. Hindi na ako nag-antay pa ng kung anong sasabihin niya. Halos patakbo na akong nagtungo dun sa ospital na kanyang sinabi. Habang nagmamaneho ako ng motorsiklo kong luma, ay hindi ko napigilan ang panginginig ng mga kamay ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, Sana simpleng patig lang. Sana walang seryoso. Sana napagod lang talaga siya sa trabaho. Pero sa kaibuturan ng puso ko, may kung anong nagsasabing hindi ganun yun kasimple, Mama Mia. Pagdating ko sa ospital, agad kong nakita si Elena. Nakaupo siya sa labas ng isang silid. Nakatungo. Mahigpit ang pagkakahawak sa isang sobre. Lena, napatingin siya sa akin at ngumiti siya. Pero kilala ko siya. Alam kong pilit lang ang ngiting yun. Anong nangyari? Tanong ko. May sakit ka ba? Umiling siya. Hindi ako. Mama Mia, dahil sa kanyang sinabi ay nakahinga ako ng malalim. Akala ko kasi talaga siya eh. Pero bago pa man ako tuluyang gumaan ng pakiramdam ay dinagdag na niya ang mga salitang hindi ko inaasahang marinig. Si Mama, siyang may sakit. Hindi ko madalas marinig na pag-usapan niya ang tungkol sa nanay niya. Ang alam ko lang ay nagtatrabaho ito noon sa isang maliit na pabrika sa kanilang probinsya. Tahimik na babae ang nanay niya at halos buong buhay ay inalay sa pagpapalaki sa kanilang magkakapatid mula nung iwan sila ng kanilang ama para sumama ito sa ibang babae. Anong nangyari? Kidney failure daw. Sabi ng doktor, kailangan na raw niya ng regular dialysis. Hindi ako agad nakapagsalita. Noong mga panahon na yun, alam kong napakamahal ang gamutan na yun, Mama Mia. Hindi yun kakayanin ng sahod ng isang guro na marami pang mga bibig na pinapakain. At alam ko rin na hindi rin sasapat ang kinikita ko bilang junior architect. Magkano daw ang kailangan? Mahina akong tanong. Napangiti siya ng mapait. Hindi ko na nga mabilang eh. Dahil hindi naman ilang sessions lang ang kailangan niya, kundi regular na. Natahimik kami. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko wala akong maisip na paraan para tulungan ang babaeng mahal ko. Ilang araw kaming halos sa ospital na nakatira. Pagkatapos ng trabaho, dumediretso ako ron. Kapag wala akong pasok, ako ang bumibili ng pagkain. Minsan ako din ang nagbabantay para makapagpahinga siya at ang mga kapatid niya. Napansin kong unti-unting pumapayat si Elena. Halos hindi na rin talaga siya natutulog ng maayos. Lena, umuwi ka na muna. Hindi pwede. Bakit? Baka magising si Mama eh. Ako na muna dito. Hindi ko kayang iwan si Mama. Hindi ko na siya pinilit dahil kilala ko siya. Kapag pamilya na ang pinag-uusapan, hindi talaga siya sumusuko. Lumipas ang halos 2 buwan. Nagkaroon ng maraming komplikasyon ang sakit ng mama niya. Unti-unting naubos ang inipon na pera niya na para sana sa kanyang pangarap na maliit na library. Pati ang maliit na lupang minana nila sa lolo niya ay naibenta na. Pati motorsiklo ng kuya niya. Pati mga alahas ng nanay niya. Isa-isang nawala pero kulang na kulang pa rin. Isang gabi habang nasa kantin kami ng ospital ay bigla niyang inilapag ang isang brochure sa mesa. Hindi ko agad pinansin hanggang sa nabasa ko ang nakasulat. Work abroad. Napakunot noo ako. Lena? May nakausap na akong agency, Eric. Pero hindi pa naman yan sigurado, 'di ba? Ang sabi nila,
Sa Singapore daw, naghahanap sila ng teacher assistant. Hindi ako agad nakasagot, parang biglang tumigil ang oras. Anong ibig mong sabihin? Kailangan kong umalis, Eric. Teka, hindi ba pwedeng dito ka na lang? Umiling siya. Nahihiya na ako sa'yo. Alam kong kahit pagsamahin pa natin ang sweldo nating dalawa, hindi pa rin sasapat. Tapos alam kong may mga obligasyon ka rin sa pamilya mo. Lena, tutulong ako. Hahanap ako ng sideline. Hihiram ako. Hihiram tayo. Eric, ang dami na nating nahiramang pera. Ang dami ng taong nahiraman natin. Wala nang magpapahiram sa atin. Maghahanap tayo, marami dyan. Eric, pati mga kamag-anak namin wala nang maibigay. Napayuko ako, Mama Mia. Alam ko naman na tama siya. Hindi naman ako magtatagal dun. 2 o siguro 3 taon lang. Makakaipon lang ako, ayos na. Uuwi din ako dito. At kapag nakauwi na ako, doon natin itutuloy ang mga pangarap natin. Hindi ko alam ang isasagot ko, Mama Mia. Natatakot ako. Natatakot ako kapag may malaki ng distansya sa pagitan naming dalawa. Natatakot ako kapag hindi ko na siya araw-araw na makikita. Pero wala rin naman akong karapatan na pigilan siya. Lalo pat hindi ko naman kayang i-provide ang lahat ng mga gusto at mga pangangailangan ng pamilya niya. Lalo pa ang pangangailangan ng mama niyang may sakit. Kaya kahit masakit para sa akin, kahit mahirap ay tumahimik na lang ako. Makalipas ang 1 linggo, opisyal na siyang natanggap dun sa agency na yon. 3 buwan na lang ang hihintayin bago siya aalis. 3 buwan. 90 araw. Napakabilis at napakaikli. Sinubukan naming sulitin ang bawat araw. Nagpunta kami sa dagat, namasyal sa bukid, bumisita sa mga reading centers na pangarap niyang itayo balang araw. Kahit simpleng fishbowl lang sa gilid ng kalsada ay parang espesyal na sa aming dalawa. Dahil alam naming malapit na kaming magkalayo. Isang gabi habang nakaupo kami sa tabing dagat ay tahimik naming pinapanood ang paglubog ng araw. Mahina niyang inilagay ang ulo niya sa balikat ko. Eric, takot ka ba? Hindi na ako nagsinungaling. Oo. Ako rin eh. Napangiti siya ng mapait. Pero minsan, kailangan nating lumayo para magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Promise, araw-araw kitang tatawagan. Araw-araw kitang hihintayin. Araw-araw kitang mamahalin, Lena. Maigpit kong hinawakan ang kamay niya habang binibitawan ko ang mga pangakong yon. Ngumiti siya. Tsaka kapag nakauwi na ako, pangako sa'yo, Eric, tayo naman ang uunahin ko. Mama Mia, ang hindi ko alam noon na ang gabing yun ay ang huling pagkakataong mapapanood naming magkasama ang paglubog ng araw sa loob ng napakaraming taon. Hindi ko kailanman malilimutan ang araw na umalis na si Elena. Madaling araw pa lang ay gising na ako. Hindi ako halos nakatulog ng gabing yun. Paulit-ulit kong tinitingnan ang orasan. Umaasang baka huminto ang oras kahit ilang minuto lang, Mama Mia. Pero gaya ng buhay, kahit ano pang nangyayari sa paligid mo, patuloy pa rin itong umuusad. At wala akong magagawa kundi samahan siyang ihatid sa panibagong yugto ng buhay niya. 5:00 pa lang ng umaga nang dumating ako sa bahay nila. Nasa sala na silang lahat. Tahimik, walang nagsasalita. Nandun din ang lola niya na paulit-ulit na nagdarasal habang hawak ang rosaryo.
Ang mama naman ni Elena ay nakaupo sa isang sulok. Halatang pinipilit maging matatag kahit alam niyang siya ang dahilan kung bakit kailangang umalis ang kanyang anak. Nang makita ako ni Elena ay ngumiti siya, pero agad kong napansin ang mga mata niya na halatang magdamag ding umiyak. "Handa ka na?" tanong ko. Wala naman akong choice eh. Sinubukan niyang magbiro sa sitwasyon na yun pero walang ni isa sa amin ang natawa. Habang nasa biyahe kami papuntang airport ay halos walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng makina ng sasakyan at ang ulan na nagsisimulang tumama sa salamin. Parang pati langit yata nalulungkot. Maya-maya ay si Elena ang unang nagsalita. "Eric, kapag nandun na ako, huwag kang mag-aalala kung minsan hindi ako makakasagot ng tawag mo o baka hindi rin ako makatawag ha. Siguro baka mabibisi ako dun eh." "Naiintindihan ko," sagot ko. "At saka, Eric, patignan-tignan na rin ako sa nanay ko ha." "Oo naman. Tsaka huwag kang magpapalipas ng kain. Alam mo, ikaw pa talaga nagsasabi sa akin yan. Ikaw itong mahilig magpalipas ng gutom eh." Magdating sa airport, mas lalo naming nararamdaman ang bigat ng aming paghihiwalay. Maraming pamilya ang naghahatid. May mga batang umiiyak, may mga mag-asawang mahigpit ang yakapan sa isa't isa. May mga magulang na pilit ngumingiti para hindi makita ng mga anak ang lungkot nila. Isa lang pala kami sa libo-libong pamilyang kailangang magsakripisyo para sa kinabukasan. Hanggang sa tinawag na ang flight niya. Boarding na ako. Parang may kumurot sa puso ko. Heto na pala. Heto na ang sandaling matagal naming iniiwasang isipin. Mahigpit niya akong niyakap. Hindi ko maalala kung sino ang unang umiyak sa aming dalawa. Basta pareho na lang kaming hindi makapagsalita. "Eric, huwag kang mapapagod maghintay sa akin ha." Mas lalo kong hinigpitan ang yakap niya. "Hindi, hinding-hindi. Pangako, Lena, ikaw lang ang mamahalin ko." Narinig kong humikbi siya tapos sumagot. "Ako din. Ikaw lang din ang mamahalin ko, Eric." Pagkalas namin sa isa't isa ay sinabit ko sa leeg niya yung kwintas na hugis bahay na binigay ko sa kanya noon. "Huwag mo akong kakalimutan na," sabi ko. Hinding-hindi. Pagkatapos noon ay tuluyan na siyang pumasok sa departure area. Hindi na siya lumingon. Alam kong hindi yun dahil wala siyang pakialam, kundi dahil pareho naming alam na kapag lumingon na siya, baka pareho kaming hindi kayang bitawan ng isa't isa. At habang unti-unti siyang nawawala sa paningin ko, pakiramdam ko, Mama Mia, ay may bahagi ng puso ko ang sumama sa kanya. Ang unang 6 na buwan ay halos walang problema. Araw-araw kaming magka-video call. Kahit 10 minuto lang, sapat na yun. Kinukwento niya ang mga batang inaalagaan niya sa Singapore. Minsan pinapakita pa niya ang maliit niyang kwarto doon. "Tignan mo, hindi man kalakihan pero ang linis no. Parang ikaw." "Ano ibig mong sabihin?" tanong niya. "Organize. Hindi ka tulad ko, magulo." Tapos pareho kaming nagtatawanan. Parang hindi libo-libo ang kilometrong layo naming dalawa. Unti-unti naman, Mama Mia, ay bumubuti rin ang kalagayan ng nanay niya. Nakakapagpagamot na ito ng regular. Mas gumaganda na rin ang resulta ng kanyang mga laboratory exams. At sa tuwing sasabihin yun ni Elena, kitang-kita ko ang saya sa mukha niya. "Kaya natin to, Eric. Konti na lang." Yan ang palagi niyang sinasabi. Minsan nagpapadala siya ng maliit na kahon. May lamang tsokolate, ref magnet, maliit na keychains. Pero ang pinakapaborito kong laman ay ang sulat niya.
Hindi email, hindi chat kundi sulat kamay. Mahaba. Minsan umaabot ng 5 pahina. Kinukwento niya roon ang lahat ng nangyari sa kanya. Yung pagod niya, yung saya, yung pangungulila. At sa dulo ng bawat liham, laging may iisang pangungusap. Bawas-bawasan mo ang pagtatrabaho. Kailangan pa kitang makasama hanggang sa pagtanda natin. Ilang beses kong binabasa ang bawat sulat hanggang sa halos kabisado ko na, Mama Mia. Lumipas ang 1 taon. Na-promote na ako bilang project architect. Hindi kalakihan ang dagdag sa sahod pero sapat para makapag-ipon-ipon na rin ako. Hindi ko agad sinabi yun kay Elena dahil gusto ko siyang sorpresahin. Nagbukas ako ng maliit na savings account. Pangarap ko, tapos pinangalanan kong Our Home Fund. Bawat sweldo may inilalagay ako doon. Minsan 500, minsan 1,000. Kapag may bonus, mas malaki. Habang nag-iipon ako, mas lalo kong pinapangarap ang araw na uuwi na siya. Pero pagsapit ng 2 taon, unti-unting nagbago ang lahat. Nung una, minsan na lang ang mga video calls naming dalawa. Doble kasi ang duty ko ngayon, paliwanag niya. Okay lang, naiintindihan ko naman, sabi ko. Pagkatapos, hindi na naging video call yun. Naging voice chat na lang, hanggang sa naging chat na lang talaga. Isang gabi, 10:00 na, wala pa rin siyang paramdam. Nagpadala ako ng mensahe. Pagod ka ba? Kumain ka na ba? Kinabukasan na siya nakapag-reply sa akin. Sorry madaling araw na kasi akong nakauwi eh. Hindi ako nagtampo. Inisip ko na nagsisikap lamang siya, Mama Mia. Pero habang lumilipas ang mga buwan, lalong humahaba ang pagitan ng mga usapan naming dalawa. Dati araw-araw, naging kada 2 araw. Pagkatapos naging lingguhan na. Hanggang sa may pagkakataong 2 linggo akong walang balita tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero pilit kong pinipigilan ang sarili kong magduda, Mama Mia. Hindi siya ganong klaseng tao. Kilala ko siya. Malaki ang kanyang puso at mabuti siyang babae. At higit sa lahat, mahal niya ako. Yun ang mga paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Isang gabi, tinawagan ko siya. Ringing lang. Walang sumasagot. Tinawagan ko ulit siya. Pero wala pa rin. Nagpadala na ako ng mensahe. Okay ka lang ba? Seen. Pero walang reply. Napakunot noo ako. Hindi yun ugali ni Elena. Kahit gaano siya kaabala, lagi siyang sumasagot. Kahit isang, sorry, busy pa ako. O mamaya na lang. Pero ngayon, wala talaga. Lumipas ang 3 araw, wala pa rin, Mama Mia. 1 linggo, tahimik. 2 linggo, tahimik pa rin na parang naglaho na lang siya. Doon unang pumasok sa isip ko ang mga tanong na matagal ko nang iniiwasan. May iba na ba siya? Napagod na ba siya? May nagbago na ba? Pero sa bawat tanong, may isang alaalang pumipigil sa akin. Ang gabing magkahawak kami ng kamay na nangako sa harap ng tabing dagat. Ang yakap na mahigpit sa airport. Ang kwintas na binigay ko sa kanya. Hindi ganong babae si Elena. May dahilan. Sigurado akong may dahilan. Eksaktong 1 buwan matapos ang huli niyang mensahe ay tumunog ang cellphone ko. Nanlaki ang mga mata ko. Elena calling. Halos mabitawan ko ang cellphone sa pagmamadaling sagutin yun. Lena! Hello, Eric? Mahina ang boses niya. Parang pagod na pagod. Nasaan ka? Anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang tumawag? Nag-aalala na ako, Lena.
sunod-sunod kong tanong. Mahabang katahimikan hanggang sa marinig ko ang mahina niyang paghinga. Sorry Eric, ang daming nangyari eh. Ayos ka lang ba? Lena, ayos lang ako. Ikaw ba? Hanggang sa narinig ko ang mahina niyang pag-iyak at bago pa man siya makapagsalita ay bigla na lang naputol ang tawag. Paulit-ulit kong tinawagan ang kanyang numero dahil hindi ko na makita ang kanyang mga accounts, Mama Mia. Pero mula sa gabing yun, hindi na niya muling sinagot ang kahit isa sa mga tawag ko. May kasabihan na mas masakit daw ang malinaw na paalam kaysa sa katahimikan. Hindi ako sang-ayon doon dahil naranasan ko na ang parehong sitwasyon. At masasabi kong mas mabigat sa pakiramdam yung bigla-bigla na lang nawawala. Kapag nagpaalam kasi ang isang tao kahit papaano ay alam mong tapos na. Pero kapag basta na lang siyang nawala, araw-araw kang nabubuhay sa tanong na bakit. At yun ang tanong na paulit-ulit kong dala sa loob ng halos 5 taon. Nung gabing naputol ang tawag ni Elena, halos hindi na ako natulog, Mama Mia. Paulit-ulit ko talagang tinatawagan yung numero niya pero the number you are calling cannot be reached. Paulit-ulit. Hanggang sa mawalan na nga ako ng pag-asa. Bandang 3:00 ng madaling araw, nakaupo pa rin ako sa sala habang hawak ang cellphone ko. Hindi ko na namalayang lumabas na pala ang nanay ko. Tahimik siyang umupo sa tabi ko. Hindi pa rin ba sumasagot? Hindi po. Napailing ako. Hindi na nagsalita si nanay. Hinawakan niya lang ang balikat ko. Minsan mas nakakapagpagaan pala ng pakiramdam ang presensya ng isang tao kaysa sa kahit na anumang mga salita. Kinabukasan, tumawag ako sa agency na nagpadala kay Elena sa Singapore. Matapos ang ilang minutong paghihintay ay may sumagot. I-check po namin ang records. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsalita ulit yung kausap ko. Sir, according po sa system, resigned na po si Ma'am Elena. Halos 2 buwan na ang nakakalipas. Nanlaki ang mga mata ko. Resigned? Opo. Sana po siya ngayon? Pasensya na po pero hindi na namin pwedeng ibigay ang personal information niya. Pero boyfriend niya ako. May nangyari po ba? Sorry sir, wala talaga akong maibibigay. Tapos naputol ang tawag. Pakiramdam ko lalo lang akong nalito. Kung umalis pala siya sa trabaho, bakit hindi siya umuwi? Sinubukan kong kontakin ang ilan sa mga dati niyang katrabaho na nakilala ko, Mama Mia. May mga sumagot, pero pare-pareho lang ang sinasabi nila. Hindi nila alam. Hindi rin sila sinabihan. May isang nagsabi, Mama Mia, na parang may mabigat daw problema si Elena, pero ayaw niyang magkwento. Pinuntahan ko rin ang nanay niya, pero hindi na pala sila dun nakatira. Yun ang sabi ng kapitbahay. Pati ang lola niya ay wala na dun sa bahay niya. Sabi ng kapitbahay, lumipat na raw. Lumipas ang 1 buwan, 2, 3, 6, pero wala pa rin. Para siyang bula na biglang naglaho. Maraming nagsimulang mga salita sa puso ko, Mama Mia. Kalimutan mo na, baka may iba na yun. Bata ka pa naman eh. Maghanap ka na lang ng iba. Yun din ang mga sinasabi ng iilan kong mga kaibigan at mga kamag-anak. Sa una hindi ko sila pinapansin. Pero habang tumatagal, unti-unti na rin pumapasok sa isip ko ang posibilidad na bakang tama nga sila. Hindi dahil naniniwala akong niloko ako ni Elena, kundi dahil mas madaling tanggapin na iniwan ka kaysa isipin mong may mas masamang nangyari. Isang gabi niyaya akong uminom ng matalik kong kaibigan.
Matagal ko nang tinatanggihan ng mga imbitasyon niya pero nung gabing yun ay sumama ako. Hindi para magpakalasing kundi para may makausap. Habang nakaupo kami sa isang maliit na resto bar, ilang minuto muna kaming tahimik. Hanggang sa siya ang naunang magsalita. Pare, galit ka ba kay Elena? Hindi. Bakit? Kasi kapag nagalit ako, parang tinanggap kong sinadya niya. Hindi mo pa rin ba tinatanggap na sinadya niyang iwan ka? Kilala ko si Elena, pare. Hindi siya mawawala ng walang dahilan. Sigurado ako. Sana nga, pare. Sana nga tama ka. Makalipas ang ilang linggo, Mama Mia, nagulat ako dahil may dumating sa bahay. Walang iba kundi ang lola ni Elena. Halata na ang katandaan niya. Mas mabagal na siyang maglakad. Mas maputi na rin ang buhok niya kesa sa natatandaan ko. Pagupo niya sa sala, inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa bag niya. Para sa'yo to, Eric. Ano po to, Lola? Mga gamit ni Elena. Nanikip ang dibdib ko. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon at naroon ang ilan sa mga lumang litrato naming dalawa. Mga tiket ng sine, resibo ng una naming kinainan na restaurant. Ang lumang ballpen na minsang sinabi niyang swerte raw at isang maliit na panyo. Nakabalot ang lahat sa maayos na paraan. Parang alam niyang may mag-iingat rito. Lola, nasan po si Elena? Bakit po bigla kayong naglako lahat? At bakit niyo po ito binibigay sa akin ngayon? Kasi ikaw naman talaga ang gusto niyang pag-iwanan yan eh. Bakit, Lola? May nangyari ba? Nasaan po siya? Hindi sumagot si Lola hanggang sa may napansin akong maliit na sobre sa pinakailalim na bahagi ng kahon. Wala itong pangalan. Mukhang matagal na itong hindi nabubuksan. Lola, pwede ko ba itong buksan? Tumango siya. Pagbukas ko ay nakita ko ang isang litrato. Yung litratong pinakuha namin noon nung nasa tabing dagat kaming dalawa. Nakayakap siya sa akin mula sa likod ko habang pareho kaming nakatawa. Sa likod ng litrato ay may sulat kamay ni Elena. Kapag nabasa mo to, Eric, sana magkasama pa rin tayo. Pero kung hindi man, gusto kong malaman mong wala ni isang araw na pinagsisihan kong minahal kita. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Tahimik akong umiyak. Hindi ko maintindihan pero bakit ngayon to binibigay sa akin ni Lola? Nasaan po si Elena, Lola? Hindi ko rin alam, Eric. Ang totoo niyan, dun lang ako nakatira sa isa ko pang anak. Binenta lang namin yung bahay para makapagsimula muli ang pamilya ni Elena. Mama Mia, kahit anong pilit ko kay Lola ay hindi pa rin niya sinasabi. Ang lagi niyang sinasabi hindi daw niya alam. Hanggang sa lumipas ang 2 taon. Wala pa ring balita. Unti-unti ko nang tinanggap na baka hindi ko na talaga makikita si Elena. Pero hindi ibig sabihin noon ay tumigil na akong magmahal sa kanya. Hindi pa rin ako naghanap ng iba. Hindi naman dahil walang dumating. Actually, meron. May ilang nagpakilala. May ilang mga isinet up sa akin ng mga kaibigan at mga kamag-anak ko. May isa akong katrabaho na tahasang nagsabi sa akin na gusto niya ako. Natahasang nagsabi sa akin na kailangan kong sumaya ulit. Na kailangan ko nang kalimutan ang mga taong hindi naman ako pinahalagahan. Mama Mia,
Hindi ko alam. Hindi ko alam kung dapat ko bang sundin ang sinabi niyang yun. Pero sa lahat ng mga taong yun, Mama Mia, wala talagang nakakuha ng atensyon ko gaya ng kay Elena. At lahat ng mga taon na yun, unti-unti ring umunlad ang buhay ko. Na-promote ako bilang senior architect. Nakapagpatayo na ako ng maliit na bahay para sa kay nanay. Napagtapos ko na rin ng kolehiyo ang kapatid kong si Nico. Nagkaroon na nga siya ng sarili niyang pamilya. Lahat ng tao sa paligid ko ay parang sumusulong at umuusad na ang buhay. Ako rin naman, umuusad din naman ang buhay ko pero may isang bahagi ng puso ko na nananatiling nakatigil. Ang bahagi na hanggang ngayon ay umaasang isang araw, may tatawag, may kakatok sa pinto at maririnig kong muli ang boses niya. Isang maulan na hapon, eksaktong 7 taon matapos siyang umalis ng Pilipinas, may dumating na courier sa opisina. "Sir Eric, may package po kayo." Tawag nung guard. Napakunot-noo ako dahil wala naman akong inaasahang parcel. Pagtingin ko sa sender ay nanlamig ang katawan ko. Nanginginig ang mga kamay kong binasa ang pangalan niya. 7 taon. 7 taon akong walang natanggap ni isang salita mula sa kanya. Tapos ngayon, biglang may message. Biglang may package. Ano kaya ang ibig sabihin nito? May mga pagkakataon sa buhay na akala mo handa ka ng malaman ang katotohanan. Pero kapag nasa harapan mo na ito, dun mo mararamdaman ang tunay na takot. Hindi takot na masaktan, kundi takot na baka mabura ang lahat ng pinaniniwalaan mo sa loob ng maraming taon. Mahigpit kong hinawakan ng sobre. Ramdam ko ang panginginig ng mga daliri ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko kapag nabasa ko ang sulat na yun, may isang bahagi ng buhay ko ang tuluyan na ngang magsasara. Dahan-dahan kong inilabas ang unang pahina. Huminga ako ng malalim at nagsimula akong magbasa. "Mahal kong Eric, kung binabasa mo to, ibig sabihin, hindi ko na kinaya ang bigat ng aking konsensya. Ilang taon kitang pinatahimik, ilang taon kitang hinayaang magtanong kung bakit ako nawala. At sa bawat araw na lumipas, alam kong mas lalo kitang nasasaktan. Una sa lahat, patawarin mo sana ako. Hindi ko inaasahang ito ang magiging paraan ng pagpapaliwanag ko sa'yo. Ang gusto ko sana ay makauwi, yumakap sa'yo at sabihin ang lahat habang hawak ang mga kamay mo. Pero hindi na mangyayari yon. Naaalala mo pa ba nung huli tayong nag-usap sa telepono? Yung gabing umiiyak ako? Hindi ko sinabi ang totoo. Hindi dahil gusto kitang lokohin, kundi dahil wala akong lakas ng loob na sirain ang mga pangarap nating dalawa. 2 linggo bago ang tawag na yun, madalas na akong hinihimatay habang nagtatrabaho. Nung una iniisip kong pagod lang. Pero nang dalhin na ako ng mga katrabaho ko sa ospital, dun ko nalaman. Napahinto ako, Mama Mia. Hindi ko na maituloy. May kung anong nagsabi sa akin na ayoko nang basahin ng kasunod. Parang gusto ko na lang manatiling walang alam. Pero hindi pwede. 7 taon ko tong hinintay. Kaya kailangan kong malaman ang katotohanan. Pinagpatuloy ko ang pagbabasa. May leukemia ako. Mama Mia, parang may malaking building na biglang bumagsak sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Paulit-ulit kong binasa ang 3 salitang yun. May leukemia ako. Hindi. Hindi pwede. Hindi si Elena. Hindi ang babaeng halos hindi nga magkasakit ng sipon eh. Hindi ang babaeng mas inuuna pa ang kalusugan ng ibang tao kesa sa sarili niya. Nung una, ayokong maniwala, Eric.
Nagpa-second opinion ako. Nagpa-third opinion pero pareho ang naging resulta. Sabi ng mga doktor, kailangan kong magsimula agad ng gamutan. Pero alam mo ba kung anong una kong naiisip? Hindi ang sarili ko, kundi si mama. Kasi kahit ipunin ko ang lahat ng naipadala kong pera, hindi yun sasapat para sa dialysis niya at sa chemotherapy ko. Isa lang ang kayang mabuhay at pinili kong si mama yun. Tumulo ang mga luha ko sa papel. Hindi ko na napigilan. Paulit-ulit kong sinasabing hindi. Hindi mo dapat ginawa yun, na para bang naririnig niya ako. Na para bang kaharap ko lang siya at kausap. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, alam kong pupuntahan mo ko dito. Alam kong ibibenta mo lahat ng meron ka. Hihinto ka sa pagtupad ng mga pangarap mo. At hindi ko kayang panoorin yon. Kaya hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Unti-unti kong binawasan ang mga tawag. Unti-unti kong binawasan ang mga mensahe. Hindi dahil nabawasan ang pagmamahal ko sa iyo, kundi dahil habang lumalayo ako sa iyo, umaasa akong makakalimutan mo ko. Nung gabing tumawag ako sa iyo, gusto ko sanang sabihin ng lahat. Pero habang naririnig ko ang boses mo, naisip kong baka kapag sinabi kong may cancer ako, baka hindi ka na matutulog. Baka hindi ka na magtatrabaho. Baka tumigil ka na ring mangarap. At ayokong maging dahilan para masira ang buhay mo. Kaya pinutol ko ang tawag na yon. At yun ang pinakamahirap na desisyong ginawa ko sa buong buhay ko. Mama Mia, hindi ko na alam kung gaano ako katagal na nakaupo. Basa na ng luha ang buong sulat. Nanginginig na ang mga kamay ko. Pakiramdam ko ay 7 taon akong nagdadalamhati sa maling dahilan. Hindi naman pala niya ako iniwan. Hindi siya nagtaksil sa akin. Hindi siya nagsawa. Mahal pa rin niya ako hanggang sa huli. Mama Mia, 2 sobre po yung dumating. Hindi ko agad binuksan yung pangalawang sobre dahil pakiramdam ko sapat na ang sakit na nalaman ko dun sa unang sulat. Merong may bahagi ng puso ko na nagsasabing kailangan kong malaman ang totoo. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Mga litrato ang nandun. Ang una, litrato ni Elena na halos hindi ko siya nakilala. Maikli na ang buhok niya, payat na payat. Maputla ang mukha pero kahit ganun nakangiti pa rin siya sa harap ng kamera. Parang gusto niyang ipakita na ayos lang siya. Pero bilang taong minamahal siya ng buong puso, alam kong hindi siya ayos. May nakakabit na dextrose sa kanya at nakasuot ng bonnet ang ulo niya dun sa pangalawang larawan. Nasa ospital siya noon. Hindi ko napigilan ang paghikbi. 7 taon. 7 taon habang naghihintay ako sa Pilipinas, mag-isa pala niyang nilalabanan ang sakit niya dun sa Singapore. Wala ako sa tabi niya. Walang yakap mula sa akin at walang hawak ng kamay ko. Wala akong nagawa. Sa ilalim ng litrato ay may isa pang liham, mas maikli. Mas magulo ang sulat kamay na para bang hirap na siyang magsulat. Eric, kung umabot ka sa bahaging to, malamang galit ka na sa akin at maiintindihan ko yon. Pero sana, basahin mo muna hanggang dulo ang liham na to. Nung malaman kong may leukemia ako, may pag-asa pa sana, pero kailangan ng napakamahal na gamutan. Kung gagamutin ko ang sarili ko, titigil ang dialysis ni mama. At hindi ako papayag na mangyari yon. Kaya ako ang gumawa ng desisyon. Hindi ko sinabi sa kanilang lahat. Hindi ko sinabi sa iyo. Lahat ng perang kinita ko, pinapadala ko pa rin sa Pilipinas. Para kay mama. Para sa mga kapatid ko. Mama Mia, naalala ko yung mga panahong sinabi niya sa akin na konti na lang at kaya namin to. Kala ko noon pareho kaming may kinabukasang inaabangan ng magkasama. Eric,
may isang bagay pa akong gustong aminin sa'yo. 3 beses akong umuwi ng Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Hindi maaari. 3 beses? Kailan yun? Bakit hindi ko siya nakita? Hindi ako nagpakita sa'yo. 2 beses pa nga akong umabot sa tapat ng opisina mo. Nakita kitang masayang nagtatrabaho. Nakita kitang tinutulungan ng mga baguhang architect. At nakita kung unti-unti mong naabot ang mga pangarap mo. Doon ko naisip na tama ang naging desisyon kong layuan ka, na lumayo. 1 beses nakita pa kitang nakaupo sa coffee shop kung saan tayo unang nagkakilala. Mag-isa ka. May hawak kang 1 tasa ng kape habang may 1 tasa naman sa harap mo. Nasa malayo lang ako. Ilang metro ang layo mula sa'yo. Naka-hoodie ako doon. Nakatakip din ang mukha ko. Gusto kitang yakapin. Gusto kong tumakbo papunta sa'yo pero nung makita kitang nakangiti habang may lumapit sa'yo na 1 matandang lalaki ay naisip kong baka nagsisimula ka ng maging masaya at ayoko nang sirain yon. Eric, kung buhay pa ako, kapag nabasa mo to sana mabisita mo ako. Mama Mia, sa dulo lang liham ay may 1 address, 1 hospice sa Singapore. Na para bang sinasabi niya sa akin na nandun siya. Nandun siya naghihintay. Pero kung wala na ako, Eric, huwag mo nang hanapin ang puntod ko. Mas gusto kong alalahanin mo akong nakangiti sa tabing dagat. Mahal na mahal kita. Ikaw lang hanggang sa huli. Elena. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ilang oras akong umiyak. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko si nanay na tahimik na naghihintay sa sala. 1 tingin pa lang sa mukha ko, alam na niyang may mabigat na nangyari. Oo. Mula sa opisina hanggang sa bahay, binasa ko yung sulat. Paulit-ulit. Anong sabi ng sulat, anak? Sabi ng katrabaho mo, may dumating daw na sulat. At mula daw nung binasa mo, parang wala ka na raw sa sarili mo. Hindi ko na nga namalayan ang pag-uwi mo kanina eh. Mama Mia, iniabot ko lang kay nanay ang sulat. Tahimik niya yung binasa. Pagkatapos ng ilang minuto ay tinanggal niya ang salamin niya. Napakabuting bata ni Elena at napakatatag. Mag-isa niyang pinasan ng lahat. Kinabukasan ay nagtungo ako sa 1 travel agency. Naku sir, wala pong murang tiket, lalo na kapag ura-urada po ang alis ninyo. Pinakamaagang flight ang kailangan ko. Ngayon na ang alis ko. Sabi ko, mahal po kapag ura-urada po. Bahala na, basta kailangan kong makarating. Hindi na mahalaga ang presyo, Mama Mia. Hindi na mahalaga ang trabaho. Hindi na mahalaga ang ipon. Isa lang ang mahalaga. Ang malaman kung may pagkakataon pa ba akong mahawakan ng kamay ng babaeng 7 taon kong hinintay. Habang papalipad ang eroplano ay tahimik akong nakatingin sa ulap. Mahigpit kong hawak ang liham niya. Paulit-ulit kong pinagdasal na sana kahit 1 pagkakataon lang, kahit 1 yakap lang, kahit 1 paalam lang. Yun lang ang kailangan ko. Mama Mia, mahigit 2 oras ang naging biyahe ko papuntang Singapore. Pero para sa akin, parang halos 3 taon yon na hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong binasa ang mga sulat ni Elena. Paulit-ulit kong tinitignan ang mga litrato niya. Bawat larawan ay may kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa puso ko. Paglapag ng eroplano, agad akong sumakay ng taxi at inabot ko dun sa driver ang address na nakasulat
doon sa kanyang liham. Please, can we go there as fast as we can? Tumango siya. Sa buong biyahe wala akong ibang ginawa kundi manalangin. Hindi ako humiling na gumaling siya. Hindi na dahil alam ko kung ano ang katotohanan sa sakit niya. Ang inihiling ko lang ay sana maabutan ko pa siyang buhay. Kahit ilang minuto lang. Pagdating ko doon, Mama Mia, ay nanlambot ang mga tuhod ko. Tahimik ang buong lugar. May maliit na hardin sa harap. May mga pasyenteng nakaupo sa wheelchair habang pinagmamasdan ng mga bulaklak. May ilang mga magpapamilya na magkahawak kamay. At bawat mukhang nakikita ko, iisa lang ang nararamdaman ko. Lahat sila may kanya-kanyang paalam. Lumapit ako sa reception at tinanong ko ang pangalan ni Elena. Tinype nung babae ang pangalan sa computer at bigla siyang napatingin. Are you Eric? Nanlaki ang mga mata ko. Nagulat ako dahil kilala ako nung receptionist. She told us about you. If you ever come, we should bring you to her. Parang tumigil ang oras. Hindi pa huli. Buhay pa siya, Mama Mia. Sinundan ko yung nurse sa mahabang pasilyo. Bawat hakbang pakiramdam ko ay may daan-daang kilong bigat ang mga paa ko. Huminto kami sa isang pinto. Room 224. Mahina akong napalunok. Dahan-dahang binuksan ng nurse ang pinto at doon ko siya muling nakita. Hindi ko agad siya nakilala. Payat na siya. Halos buto na ang mga braso niya. Maputla ang balat, maikli ang buhok, may oxygen tube sa kanyang ilong, at nakapikit. Pero kahit ganun nakilala ko pa rin siya dahil ang mukha niyang yun ay mukha pa rin ng babaeng minahal ko. Tahimik akong lumapit. Hindi ko napansin na umiiyak na pala ako. Dahan-dahan kong hinawakan ng kamay niya. Pero nang maramdaman niya ang paghawak ko ay biglang gumalaw ang mga daliri niya. Unti-unti niyang idinilat ang mga mata niya. Malabo na ang kanyang mata at pagod. Pero nang tumitig siya sa akin ay unti-unting lumaki ang mga mata niya. At doon ko nakita ang ngiting 7 taon kong hinintay. Eric? Tumango ako habang umiiyak. Ako to. Nandito ako, Elena. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Akala ko hindi ka na darating. Late lang ako. 7 taon pero dumating pa rin ako. Napangiti siya. Pareho na kaming umiiyak. Walang ni isa sa amin ang makapagsalita sa loob ng ilang minuto. Magkahawak lang kami ng mga kamay. Parang binabawi namin ang 7 taong nawala. Maya-maya ay siya ang unang nagsalita kahit hirap na siya. Galit ka ba? Napailing ako. Hindi ako galit. Ni minsan hindi ako nagalit sa'yo. Patawad, Eric. Sabi niya. Huwag kang humingi ng tawad. Ikaw ang nagdusa, hindi ako. Pero alam kong pinagdusa din kita. Ilang oras kaming nag-usap. Kunento niya sa akin lahat kung paano siya nag-chemotherapy sa tulong na rin ng mga kapwa niya Pinoy doon. Kung paano siya nawala ng buhok. At kung paano niya pinagdarasal araw-araw na sana kapag gumaling na siya ay makauwi pa siya ng Pilipinas. Pero hindi na siya gumaling, Mama Mia. Kumalat ang sakit niya. May pinagsisihan ka ba? Tanong ko. Meron. Pinagsisihan ko na hindi ko sinabi sa'yo. Pero sinabi ko rin sa sarili ko na baka kapag sinabi ko sa'yo masira din ang buhay mo. At ayokong mangyari yun. Mama Mia, nag-usap kami ng nag-usap. Sabi niya sa akin,
Ako daw ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Ganun din naman ako. Siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Nasa ika-4 na oras siguro kami ng pag-uusap nang naghihingalo siya. Pinahiga siya ng nurse. Paaalisin sana ako ng nurse pero nakiusap si Elena na wag. Hinawakan niya ang kamay ko. Hanggang sa mahina niyang isinarang mga mata niya. Ikaw lang ang minahal ko, Eric. Sabi niya sa hinang-hinang katawan at boses. Ang mga salitang yun ang huli niyang sinabi sa akin. Ilang segundo ang lumipas ay unti-unti nang bumagal ang tunog ng monitor na nasa tabi ng kama niya. Hanggang sa isang mahabang tunog ang pumuno sa buong silid. Hindi ko agad naintindihan hanggang sa tumakbo yung mga nurse. At dahan-dahang tinakpan ng doktor ang katawan ni Elena ng puting kumot. Hindi agad ako nakaiyak. Hinawakan ko lang ang noon niya at hinalikan ko to at bumulong. Na magpahinga ka na. Hintayin mo lang ako. Hindi pa ngayon, pero tutuparin ko ang mga pangarap nating dalawa. Mama Mia, ngayon po ay 2 taon na ang nakalipas mula nung nawala ng tuluyan sa akin si Elena. Nakatayo na ako ngayon sa harap ng isang maliit na gusali. Dito pa rin sa lugar namin. Itinaas ko. Sa itaas nito ay may simpleng karatula. Maliit lang yun. Elena's Reading House. Libre lahat ng libro, libre ang pagbabasa, libre ang pangarap. Sa tabi nito ay may maliit na bahay. Ang bahay na minsan naming pinangarap. Hindi para tirhan naming dalawa, kundi para maging alaala. Tahanan ng alaala ng babaeng nagturo sa akin ng kahulugan ng tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, hindi yung klase ng pag-ibig na makasarili, na gusto mo ikaw ang alagaan. Yung klase ng pag-ibig na kahit mahirapan ka, ayos lang. Masigurado mo lang na natutupad ng mahal mo ang mga pangarap niya. Masigurado mo lang na hindi siya nahihirapan. Mama Mia, wala pa rin akong bagong minamahal sa ngayon. Wala pang bagong babae sa buhay ko. Hindi ko alam kung magkakaroon ba. Pero isa lang ang alam ko. Kung sakali mang magkaroon, alam kong hinding-hindi kailanman mawawala ang puwang ni Elena sa puso ko. Hanggang dito na lamang, Eric. Ang haba ng kwento, sobrang haba, 1 hour and 30 minutes. Pero napaka worth it naman, 'di ba? Wala na akong masabi kundi ang sakit sa heart, ang sakit sa bangs, pero worth it ang kwento ninyo. Sana nga makahanap ka na, Eric, ng makakasama mo habang buhay. Pero kung wala naman, ayos lang din 'yon. Masaya ako dahil tinanggap mo ng maluwang sa puso mo ang nangyari. Balang araw, magkikita din kayong dalawa ni Elena. Pero syempre, hindi pa yun ngayon, ha? Anyways, mag-hello lang ako sandali sa ating mga members bago tayo magpaalam. Hello ako sa mga miyembro ng page na to at ng channel na to. Hi kay Pepe Macaranas, Rosel Macdolor, Ernesto Boys, Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana, Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, at syempre si Freaky. Nako, sa mga subscribers natin, babawi ako sa susunod mga members muna ngayon dahil ubos na ang oras nating lahat. Maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po kayo and mahal na mahal ko po kayo. Mwah, mwah, mwah. Ingat, paalam, bye, love you. Ingat.